ginagong demonyo ang China, samantalang ang China po talaga ang salbasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po Estados Unidos, hindi po Japan, hindi po South Korea. Walang katumbas na merkado para sa mga produkto ng Pilipinas. Yung mga merkadong yan, lalo-lalo ng Estados Unidos na 12,000 miles away from the Philippines. How can you expect the United States to be a real stable market for the Philippines? Sa layo lang po, talo na po tayo sa competitiveness doon sa pag-export sa Amerika. Pinipilit pa ng administrasyon ni Bongbong Marcos na mag-free trade agreement with America na ilang taon na pong dinideny ng Estados Unidos, lalo-lalo na ngayon na protectionist na po ang Amerika. So sinisira winawasak ni Bongbong Marcos ang ekonomiya po natin. Diyan sa Chinese tourism lang po, nawalan po tayo ng 1.5 billion US dollars revenue. Opo, ang BFF ng Pilipinas na Estados Unidos sa kasalukuyang administrasyon sa Amerika ay nag-uusap na nga dito sa mga kinukonsiderang kalaban noon. Ngayon ay talagang gustong ibalik ang magandang relasyon dyan sa Russia, dyan sa China. Gusto nga ni Trump na maging katuwang ang China para sa isinusulong na kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia po, no? Pero dito sa Pilipinas, isinasama sa mga usaping politika itong issue dyan sa South China Sea, West Philippine Sea, laban dito sa naratibo laban dito sa China po. Napapanahon na ba ito or itong ginagawa ngayon ng tinaguriang BFF ng Pilipinas na iba na ang pinag-uusapan tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ekonomiya, ang dapat nang gawin, nahuhuli na ang Pilipinas sa ukol dito kasi parang pinapaignite pa nila lalo yung tensyon dito sa mga bansang ito. Pero itong may pagtutunggali na ang Amerika at China, iba na ang kanilang hakbangin po ngayon, Kamentong. Well, I think yung huling pako sa kabaong ng issue ng mga chihuahua ng deep state or war faction sa Estados Unidos, mga Tariela and Company, mga Carpio, mga Heydarian, yung huling mga pako ay pinukpok na sa kabaong ng kanilang issue na yan. Nung lumabas po si Congressman Marcoleta at hinamon si Tariela na magpakita po ng international map na kung may nakalagay na West Philippine Sea. Ito ay mitolohiya na nilikha po ng American Deep State simula noong 2014 nung pinafile nila si Noynoy Aquino sa pag-uudyok ni the late De Rosario na puppet po, tuta ni Manny Pangilinan. Si Manny Pangilinan naman tuta ng American Financial Oligarchy through the Salim Group. Sorry, I have to give the complicated background nitong mga to para at least maintindihan po, masalimuot po yung mga ugat po nitong mga propaganda laban sa China gamit ang West Philippine Sea issue. Hanggang yung 10 taong, halos higit 10 taong istorya po nito, hanggang umabot sa atin ito, yung atin itong kampanya po ng mga civilian boats daw and so on, led by Ed De La Torre. Lahat po yan pinundohan po ng USAID. Ngayon nabulgar na po ang tunay na subversibong karakter ng USAID. Nahubaran na po silang lahat na sila'y propaganda chihuahua ng American Deep State lang po. But we now come to the point where tapos na po talaga yung naratibong yan. At dapat of course, ang mainstream media, dinidiin pa po yung propagandang yan. Ginagong demonyo ang China, samantalang ang China po talaga ang salbasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po Estados Unidos, hindi po Japan, hindi po South Korea. Walang katumbas na merkado para sa mga produkto ng Pilipinas. Yung mga merkadong yan, lalo-lalo ng Estados Unidos na 12,000 miles away from the Philippines. How can you expect the United States to be a real stable market for the Philippines? Sa layo lang po, talo na po tayo sa competitiveness doon sa
pag-export sa Amerika, pinipilit pa ng administrasyon ni Bongbong Marcos na mag-free trade agreement with America na ilang taon na pong dinideny ng Estados Unidos, lalo-lalo na ngayon na protectionist na po ang Amerika. So sinisira winawasak ni Bongbong Marcos ang ekonomiya po natin. Diyan sa Chinese tourism lang po, nawalan po tayo ng 1.5 billion US dollars revenue para sa ating 6 million tourism workers po sa Pilipinas. Nung bumagsak from 1.9 million tourists in 2019 to this 2024 na 330,000 Chinese tourists lang po. Yan ang napaka-konkretong nawalan na panggasto sa pagkain, tuition fee ng 6 million Filipino tourism workers na mga mahihirap, ng mga vendors sa Boracay, ng mga souvenirs, vendors ng mga inumin sa mga beaches sa Mindoro na pinupuntahan po sa Cebu and so. Hindi po yan naisip ni Bongbong Marcos na nagugutom ang 6 million tourism workers. From around 7-8 million tourists tayo, bumagsak po tayo sa 5.5. Kabibisita lang po ng Cambodian Prime Minister dito. Naunahan na po tayo ng Cambodia sa turismo. Tayo ay 5.5 million tourists itong 2024. Cambodia around 7 million tourists. O bakit? Dahil doon pupunta ang maraming Chinese tourists and other tourists po. Dahil po yung imahen po ng Pilipinas sa mundo po ay isang lugar ng tensyon, conflict, kaguluhan. So talagang disgrasya po tayo under Bongbong Marcos talaga dahil sa kanyang pagpihit, pag-akap po sa deep state ng Estados Unidos. I don't know kung sobrang nalayo ako sa topic but nasagot ko ba yung tanong ka-Admar? Opo, dito naman po sa usapin natin sa ating ekonomiya makakatulong. Ang bansang Pilipinas po ay tinaguriang agricultural country, yet tayo rin po ay medyo namomroblema dahil dependent pa rin po tayo sa pag-aangkat po ka-Mentong. Meron po bang bansa dito sa galawan po ng foreign policy ng kasalukuyang administrasyong Marcos, may makakatulong pa ba sa atin ng mga bansa pagdating po sa makabagong pamamaraan po sa agrikultura? Kasi talagang ngayon ay namomroblema tayo sa maraming mga klase ng produkto, pahirapan din dito po sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Dito po sa bigas, marami pa rin po ang talagang nagrereklamo. Yet, yun nga, agricultural country tayo. Ganito rin yung, itong existing na polisiya ba ng Marcos administration ay may pag-asa pa para may mga bansa na makatulong sa atin po. Kasi nabanggit nyo nga po, itong mga kapitbahay natin ng mga bansa na dati ay dito kumukuha ng ideya, impormasyon, ay mas malago na po pagdating sa sektor ng agrikultura kumpara sa Pilipinas. Well, Cambodia ang ehemplo. Kabibisita lang ni Prime Minister Manet, no? Hun Manet. At ano bang anunsyo galing sa palasyo na may kasunduan sila ng Cambodia na susuportahan ng Cambodia ang food security ng Pilipinas sa pamamagitan ng supply ng bigas. Now, ironic po yung kasi ang Cambodia ay inakusahan ng Pilipinas sa panahon ni Noynoy Aquino nakakonsyama ng China. In other words, the best, strongest ally of China is Cambodia sa ASEAN. At nilait po noong panahon na yon yung Cambodia dahil po sa isang boto, talagang bumoto ang Cambodia para sa China and so on and so forth. No? So, Cambodia is already progressing tremendously because of the support of China. Tayo ay lumayo po dyan sa China at tayo ang nasasakripisyo. But sa agricultural sector po natin, ang ating problema talaga ay yung pagpasok po ng administrasyon ni Cory Aquino ng EDSA 1, na people power daw. Yun po ay malaking trahedya po sa agrikultura ng Pilipinas dahil po sa pinasok ni Cory Aquino, dahil ito po ay chihuahua din po ng Amerikanong traditional na tinatawag na globalist, no? At neoliberal economist ng Estados Unidos noon, no? Yung privatization, liberalization, deregulation, import dependence po ang tinulak po niyan.
Kaya po ang isa sa unang desisyon ni Cory Aquino po noon na magpataw ng singil sa irrigation water. Yun po ay dagok sa ating agrikultura at simula po noon. Anong sinasagisag po nung pagsisingil po ng tubig sa agrikultura, sa irrigation? Na ito po ay kailangan may profit motive. Yung suporta sa agriculture, kailangan may tubo din ng gobyerno. So, hindi po yung talagang towards the expanding productivity ng ating agriculture. Dahil nung panahon ni Marcos Sr., libre po ang irrigation water. Mabuti nang dumating po si Presidente Duterte, yun din ang isa sa mga unang desisyon po niya sa agrikultura. Tanggalin po yung singil po sa irrigation water. Bakit ko tinatalaka ito? Napakasagisag po ito nung binago na patakaran tungkol sa agrikultura po natin. One of encouraging productivity, the other one to making it a profit-seeking sector na hindi po na-encourage ang production. Number two, yung ine-encourage po ng neoliberal economics ay import dependence dahil po makokontrol ng Amerikano yung halimbawa pagkain ng Pilipinas, no? So we're very import dependent. Of course, isa sa mga intensyon ng Amerika ay continuous export ng wheat sa atin and so on, no? So agricultural dependency po tayo hanggang ngayon po. Yan ang nagpapatuloy ng patakaran dito sa panahon ni Bongbong Marcos, no? So hindi po yan magbabago until we change our economic direction and economic perspective, economic philosophy. At kailangan po isang lideratong pambansa. Tulad ng panahon ni Duterte, na conscious po, tulad ng panahon ni Marcos Sr., na conscious sa self-sufficiency ng pagkain ng bansa. Doon lang po ang seguridad ng isang bansa at ng mamamayan ng isang bansa. Tulad ngayon, tayo dependent po sa fluctuation ng international market price ng rice. May panahon na halos hindi po makakapagkain po ng bigas dahil po kung tumaas po lalo ang international market price ng rice, no? We had the same difficulty po nung panahon ni Marcos nung crisis po nung 1981, I think, sometime there, na napilitan na mag-suwestyon ng gobyerno na mag-mix ng mais at bigas para mas sumapat po sa dieta po ng mamamayan. Dahil po at that time, we had an economic crisis imposed by U.S. intervention sa mga sanctions kay Marcos, no? So we need a change of fundamental policy going back to the national economic development ng ating bansa as a self-reliant economy, not as an import-dependent economy.